Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmadong sa mga tao ang ilan sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Sunod nang aalamin kung ilan sa mga ito ang labi ng mga missing sa bungero. Nagbigay na ng DNA samples ang ilang kaanak ng mga nawawala para maihambing sa DNA mula sa mga na-recover na buto. Nakatutok si Ian Cruz. Mula noong Huwebes, 5 sako ng mga buto ang natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabungero matapos suriin ng PNP sa Camp Crame. Lumabas na meron itong kahalong buto ng tao. Na nakuha ay sa tao talaga or may mga na-recover ng mga animal remains, may human. 4 na sako ang nakuha ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan itinapon ang mga nawawalang sabungero. 1 sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa, lugar na sabi ni Patidongan dinadala ang mga biktima bago itapon sa tubig. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. At mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. 34 na sabungerong nawala sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. Pero ang sinasabi ni Patidongan, maaari raw umabot ang bilang sa mahigit 100. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabungeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ang cross-matching ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-a-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample ang ina ng nawawalang sabungero na si Edgar Malaka. Nay, kayo ba nakuhanan na ng sample? Oo. Kailan po? Friday ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon po natin mapapatunayan yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Kapag may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabungeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Nananatili pa rin dito sa Camp Crame ang 12 aktibong pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa PNP, mas maigi kung makikipagtulungan sila sa investigasyon. It will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima pati na rin po ang kanilang mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nagkita sa isang pagtitipo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero at whistleblower na si Dondon Patidongan. Ang kanilang iisang panawagan, hustisya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ngayong kaarawan ni Carmelita Lasco, ina ng isa sa mga missing sabungero na si Richard Lasco, nakipagtipon siya sa iba pang kaanak ng mga nawawala.
Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na anilay ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabongeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Masaya po ako at nalulungkot dahil sa tagal po ng ilang taon na paghahanap po namin sa mga mahal namin sa buhay, ngayon po, nagkaroon na po ng linaw at pag-asa. Mula noong lumitaw si alias Totoy. Nakaharap nila kanina si Dondon Patidongan alias Totoy na nagpasabing hindi siya magtatagal sa preskon dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Mga taong umaasa sa akin para sa hustisya nila. Itong mga kamag-anak nitong missing Sabongero. Sana doon sa Taalik may magpositive na kamag-anak nila para mabigyan na ng hustisya. Hindi nga namin ina-expect itong si Dondon Patidongan eh. Alam na namin siya even before na right hand talaga. Binigyan kami ng tamang witness na nakakaalam ng likom ng bituka niya at 10 namang kasamahan niya. Hindi naman tiyak sa ngayon kung ilan lahat sa mga kaanak ang makikipagtulungan lalo't may mga dati nang nag-atras ng kaso bago lumitaw si Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Nasawi ang isang nagtitinda sa bangketa matapos maatrasan ng bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nawalan umano ng preno ang bus na nakasagasa rin ng mga nakaparadang motorsiklo. Nakatutok si James Agustin. Masdan ng isang pampasaherong bus na huminto sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City mag-alauna ng hapon kahapon. Ilang saglit pa unti-unti nang umaatras ang bus. Napaatras ang taxi na nasa likuran nito at nakaiwas. Habang ang bus tuloy lang sa pag-atras hanggang sa nabanggang nakaparada motorsiklo. Natumbok din ang ilang nagtitinda malapit sa bangketa. Napatakbo ang mga tao sa lugar. Ang isang babae na puruhan na tuluyang nakaladkad. Bahagyang nahagip din ang isang SUV. Huminto lang ang bus matapos tumama sa poste ng footbridge. Unti-unti po siya umaatras. Bali po, may nagtitinda dyan ng mga vendors ng mga gulay po. Bali, yung may motor dyan na isa, nakuha niya po. Ang buti po, wala kami dyan. Yung paninda namin na yan lahat, nasagasaan niya po. Sa video na ito, makikita na nasa ilalim pa ng bus sa 53 anyos na babaeng biktima na isa palang tendera ng gulay. Naipit ang kanyang paa sa gulong ng bus, kaya naging pahirapan ng pagliligtas sa kanya. Sinubukan namin itagilid yung bus para maiangat yung babae na naipit. Ang problema, hindi talaga kaya, sobrang bigat. Kaya siguro umabot kami ng 15 to 20 minutes before na rescue. Ginamitan na namin siya ng 2 jack plus yung bato, pinatungan namin para umabot yung pagkaangat doon. And then habang inaangat yung bus, yun, hinila na namin yung biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay pasado alas 6 kagabi. Ayon sa pulisya, may rutang Alabang Fairview ang bus at may sakay pang mga pasahero na mangyari ang aksidente. Nagbaba po siya ng pasahero doon. Pagkababa po niya ng pasahero, yun po, naramdaman niya po na wala na pong brake yung minamaneho niyang bus. Hanggang sa hindi niya na po na-control, ayun po, umatras po yung bus hanggang sa may mga tinamaan nga po. Lalaliman pa po natin sa yung investigasyon para malaman po natin kung ano po ba talaga yung totoo pang nangyari. Tumangging magbigay ng pahayag ang 50 anyos sa lalaking bus driver na nasa kusudian ng QCPD Traffic Sector 5. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to properties. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Nagkasira-sira ang bahagi ng coral reef malapit sa Pagasa Island. Kasunod ng pagsagsad ng fishing vessel ng China roon nitong Hunyo.
Nakapaminsala sa mga bahura ang parachute anchor na ginamit ng barko para di tangayin ng alon. Nakatutok si Chino Gaston. June 8 nang namataan ng mga mangingisda ang Chinese fishing vessel na ito sa isang bahura mahigit 2 kilometro mula sa silangan ng Pag-asa Island. Paniwala noon ng mga residente at ng Philippine Navy, sumadsag ang barko dahil sa masamang panahon. Kalaunan, hinatak ang barko ng isa pang fishing vessel. Nang puntahan ang lugar nitong June 17 ng mga diver at marine scientists ng Palawan Council for Sustainable Development, tumambad sa kanila ang mga putol na hard at soft corals. Core zone pa naman ang bahura o ang pinakamahalagang bahagi ng marine ecosystem. Nakita din sa lalim na 9 meters ang isang parachute anchor na sumaklob sa higit 300 square meters na coral reef. Ayon sa PCSD, ang parachute anchor ay ginagamit para hindi tangayin ng alon ang isang barko sa bahagi ng dagat na masyadong malalim. Without sunlight, the coral reef will die. There are millions of plants and animals thriving, living in the coral reef. So such destruction will greatly affect ng ating coral ecosystem. We employed po two methodologies for this assessment. One is the rapid underwater assessment using scuba. So basically, we measure the extent and we document everything that we found na relevant po dun sa incident. And the other method that we employed is the reef scan. Sa taya ng PCSD, mahigit 11 million pesos ang pinsala sa mahigit 400 square meters ng coral reef. Isinumite na ng PCSD ang mga rekomendasyon nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. The findings of the PCSD will be transmitted to the NTF-WPS, wherein the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice are also part. So it's up to these two agencies how they can be able to enforce this damage claims. Ayon sa Philippine Coast Guard, napag-alaman nilang China ang may-ari ng nakapamerwisyong fishing vessel. We know for a fact that when it ran aground, it immediately communicated with the Chinese Coast Guard. So it goes to show that they know each other. Sinusubukan pa namin nakuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa insidente. Prioridad na ng PCG at PCSD na tanggalin ang parachute anchor na nakatabon sa coral reef. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Na-inquest na ang lasing na pulis na nanutok ng banta at nagpaputok ng baril sa Lucena, Quezon. Pinamamadali na rin ang PNP chief ang pagsibak sa kanya sa serbisyo. Nakatutok si Mariz Umali. Asan yung kasama mo? Di lang nanutok ng baril. Asan yung kasama nun? Napapatayin kita. Nagbanta pa. Ilabas mo yung doon na yun. Kuya, wala po dito, kuya. Patayin kaya kita. At nagpaputok ng baril ang lalaking ito sa isang tindahan sa Lucena, Quezon noong Sabado ng madaling araw. Ang lalaking nahulikam kinilalang si Patrolman Rodolfo Avila Madlang Awa, pulis na nakadestino sa Lopez, Quezon. Batay sa investigasyon, lasing siya nang bumili ng yelo sa tindahan noon. Nang may iba pang customer na bumili, bigla niyang pinagbantaan at tinutukan ng baril. Kasunod ng insidenteng yan, isinuko siya ng kaniyang kapatid sa presinto at ikinulong sa Lucena Custodial Facility. Simple lang po, ma'am. Mao ito, nalasing. Hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-ano siya. This is really unforgivable, sabi nga ng ating Chief PNP. At yung mga ganitong klaseng pulis ay hindi dapat tumagal sa serbisyo po. Na-enquest na ang pulis para sa patong-patong na reklamo. Grave threats, unjust vexation, slight physical injury, illegal discharge of firearms, and alarms and scandal. Nadisarmahan na rin siya at mahaharap sa administratibong kaso. Ang gusto po ng ating Chief PNP ay i-subject po siya sa summary dismissal proceeding para mas mabilis po yung gagawing pag-dismiss po sa kanya sa serbisyo po. Tumanggi magbigay ng pahayag si Madlang Awa. Sinusubukan pang kunin ang panig ng mga nagreklamong biktima. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
At kaugnay pa rin ang kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang ang isang retiradong hepe ng NCRPO sa mga sinampahan ng reklamong administratibo ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa NAPOLCOM. Target ng NAPOLCOM na matapos ang pagdinig sa kanyang kaso sa loob ng 2 buwan. Narito ang aking pagtutok. 14 na aktibo at dating pulis ang sinampahan ng reklamong administratibo ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa NAPOLCOM kanina na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng nasa 110 sabongero. Kabilang dyan ang retiradong hepe ng PNP National Capital Region Office na si Police Major General Jonel Estomo at ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Major Mark Philip Almedilla. Kasama rin sa mga inireklamo ang mga non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na umano sa serbisyo, sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin medyo kulang to. Pinaliwanag din ni Patidongan kung bakit dawit si Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ni Ang. Si Patidongan naging emosyonal nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang may impluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam bulag na buong pamilya ko, papatay niya. Kasamang nagain ng kaso ang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa NAPOLCOM, i-verify nila ngayon sa PNP kung nasa kustodiya na ba nila ang lahat ng mga pulis na ito na kinasuhan. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Target ng NAPOLCOM, sa loob ng 2 buwan, tatapusin nila ang investigasyon at makapagpapalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang mga biktima. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nahuli kam ang pagpapaputok ng baril ng isang barangay captain sa gitna ng isinasagawang clearing operation sa Tondo, Maynila. Dumepensa naman ang kapitan nang iharap sa publiko ng Manila City Hall. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nauwi sa gulo ang clearing operations ng Barangay 122 sa Tondo, Maynila nitong Sabado at sa gitna ng komosyon, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ang nagpaputok ng baril na nakuhanan sa video ay kinilalang kapitan mismo ng barangay.
Ito na yung pagkakataon. Nang iharap sa publiko ng Manila City Hall kanina, hindi na itinanggi ni Kapitan Rodelio Yu na pinaputok niya ang kanyang baril na lisensyado anya at may permit to carry. Sa gitna kasi ng clearing operations sa lugar, may mag-ama umanong sumugod sa kanya. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. Pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablot po ako nung Alvin. Sa puntong yun na anya siya nagpaputok ng baril. Isang putok, then sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. Pinabulaanan naman ang aligasyon ni Kap nang nakaalitan niyang nakakulong sa Station 1 ng Manila Police. Sumusugod daw ako kasi. Ay, hindi. Wala naman. Wala siyang choice, hindi mapaputok. Ay, hindi. Mitya ng gulo ang pinagbabaklas na lona sa harap ng kanilang bahay. Kahit na pagkasundan umunong sila ang pusang magbabaklas, ay binaklas pa rin ito ng mga tauhan ni Kap kaya pumalag sila. Noon na raw nagpunta si Chairman. Pagbalik ng ganon, bigla na lang bumunot ng barel. Nang walang karason-rason? Walang karason-rason. Bumunot siya? Oo, nabigla nga po ako eh. Bigla siyang bumunot ng barel. Tapos, ano. Ganun po ako. Tinutok po sa akin. Tapos, pinaputukan po ako doon sa baba. Naharap si Chairman ng reklamong illegal discharge of firearms and grave threats. Sinampahan naman ng reklamong direct assaults ang kanyang nakaalitan. Total, wala naman nagkasakitan. Sana yung magkakapitbahay, magbigayan at mag-unawaan na lang. Ayaw na raw ni Mayor Isko na mangyari ang ganitong insidente. Kaya nananawagan siya sa mga residente ng Maynila na makipagtulungan sa mga otoridad, lalo tuloy-tuloy raw ang gagawin nilang clearing operation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Dahil sa pagsusugal umano online habang nagmamaneho, 3 buwang suspendido ang lisensya ng isang bus driver. May isa pang ganyan din ang inatupag habang bumabiyahe sa EDSA. Nakatutok si Darlene Kai. Kuha ito ng isang pasahero ng bus na biyaheng Cavite. Kita kung paanong nagsasalita ng tingin ng driver sa kalsada habang tila may binubutingting. May hawak palang cellphone ang driver at naglalaro ng online sugal. Tumangging humarap sa kamera ang uploader pero kwento niya sa GMA Integrated News na bahala siya dahil nawawala na sa linya ang bus. Hindi rin daw ito nakakapreno agad dahil tila hindi napapansin ng ibang sasakyan. Sinita kalauna ng pasahero ang driver at agad namang tumigil noon sa pagse-cellphone. Nakarating na sa LTFRB ang insidente niyan at kanila nang iniimbestigahan. Iniimbestigahan na rin ng LTFRB ang video na ito na kumakalat din online, kung saan nag-online sugal din umano ang driver ng modern jeep habang nagmamaneho sa kalsada. Ayon sa nagpadala ng video, nangyari raw ito madaling araw noong July 7. Ayon sa LTFRB, ang parehong insidente malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Linalagay niya sa peligro yung mga pasahero niya. Bakit? Hindi kasi siya concentrated sa driving niya. No? So, kita natin yung violation doon. At pag may violation, may kaukulang penalty at nakasaad din yun sa batas. Sinuspindi ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng bus driver. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Attorney Greg Pua Jr. na tila malala na ang pagka-addict sa online sugal dahil umabot na sa puntong nilagay niya sa alanganin ng kaligtasan ng mga pasahero. Hindi raw ito palalagpasin ng LTO. Bukod sa anti-distracted driving, mahaharap ang bus driver sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang Kirstine Joyce Transport kung bakit hindi ito dapat parusahan sa pagkuha ng anilay reckless driver. Tumanggi magpaunlak ng panayamang Kirstine Joyce Transport pero sinabi ng kinatawan nila sa GMA Integrated News na sinuspindi na nila ang driver na sangkot sa insidente. Maglalabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng modern jeep driver na nakunang nagse-cellphone din habang nagmamaneho. Naghihintay pa ang GMA Integrated News ng karagdagang detalye mula sa LTO tungkol sa aksyong gagawin nila sa insidenteng yan. Ayon sa isang support group, maaaring maituring na gambling addiction na ang pinapakita ng dalawang driver na nakuna ng video. Sa compulsive gambler category na siya.
So malamang may addiction na siya regarding this matter. Bukas naman daw sa pagtulong ang kanilang organisasyon sa mga nalululong sa online sugal. Mahigpit na bilin pa ng LTFRB. Unless yan ay for emergency purpose, ay iwasan po natin dahil kapag gumagamit po tayo ng cellphone while driving, na hahati yung concentration natin sa pagmamaneho. The mere fact that it poses already danger to your passengers ay violation na. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang pagpanaw ng isa nating kababayan. Siya ang 49 na taong gulang na si Leia Mosquera, isang caregiver mula Negros Occidental. Lubhang nasugatan si Mosquera matapos tamaan ng Iranian missile ang kanyang tinutuluyang apartment noong June 15. Isinugod siya sa ospital at sumailalim sa ilang operasyon. Pero matapos ang ilang linggong pananatili sa intensive care unit o ICU, binawian siya ng buhay. Kasama ni Mosquera sa kanyang mga huling sandali ang kanyang kapatid na nagtatrabaho rin sa Israel. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Embassy na handang tumulong sa naulilang pamilya. Inaayos na rin ang pag-uwi ng kanyang mga labi. Dumating na ang mga remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Emil, ngayong ikalimang araw ng search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard para hanapin ang mga nawawalang sabungero dito sa Taal Lake, ay nilawakan pa nila yung kanilang search area at naglagay ng mga boya bilang paghahanda ng kanilang mas malawak na paggalugad dito sa lawa. Tulad kahapon, walang naiangat na kahina-hinalang bagay ang mga diver ng Philippine Coast Guard ngayong araw sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Naglagay na lang muna ng boya ang mga kawani ng PCG bilang palatandaan ng kanilang mas malawak na search grid. Base sa inilabas na underwater footage ng PCG, kita kung gaano kahirap ang paggalugad sa madilim at maburak na lake bottom. Bukod sa low visibility, kalaban din ng divers sa freshwater diving ang lamig ng tubig lalo pat 50 hanggang 70 talampakan ang kanilang sinisisid. Sa kabila nito, iginiit ng PCG, maingat sila kapag nakakakita ng suspicious objects para mapangalagaan ang chain of custody ng mga nakikitang ebidensya. We need to be careful yung divers natin, kaya linalagyan talaga namin ng fine mesh net kasi it's a challenge. It's a challenge. Makakatuwang na rin ng mga divers sa pagsisid ang remotely operated vehicle o ROV na dumating ngayong araw. Kaya nito mag-operate ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Dahil inaasahang mahaba-haba pa ang operasyong ito, ayaw naman daw nilang sagarin ang kanilang mga technical divers. Sa mga susunod na araw, inaasahang magiging puspusan ang gagawing search operation ng mga kawani ng Coast Guard. Gate ng Philippine Coast Guard, batid nila ang kahalagahan hindi lang yung mismong paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero, pero yung mapangalagaan yung mga iniaangat na kanilang mga divers. Kaya naman kapag naiaangat na yung kanilang mga kahina-hinalang bagay, ay sa mga kawani ng PNP SOCO na nila ito agad ipinapasa para matiyak na ma-preserve yung anumang pwedeng makuhang ebidensya mula sa mga ito. Kanina, tinest na rin daw nila yung kanilang ROV para bukas ay posibleng magamit na yan dito sa kanilang search operation. Yan ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Iniimbestigahan na rin ng Justice Department kung konektado ang mga pumapatay sa mga sabongero sa mga sangkot noon sa drug war. Nakatutok si Salima Refran. Kasunod ng pagkaka-recover ng mga sakong naglalaman ng mga buto sa Taal Lake, tumitibay raw ang case build-up ng Department of Justice kaugnay ng mga nawawalang sabongero. We're going about the narration of Patidongan in the moves that we are asking the authorities, meaning the Coast Guard and the Navy, to search. Mukhang nakasanayan na ang magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Ang pagkakadiskubre ng mga sako, bunsod ng mga pahayag ng akusadong humaharap ngayon bilang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla,
hihintayin ang resulta ng forensic examination sa mga buto at sa DNA matching sa mga kaanak na mga nawawala. Nagiging malinaw yung legal aspects na kinakailangan namin i-clarify within our ranks. Hindi pwedeng bara-bara. It can be murder, it can be kidnapping, it can be a violation of international humanitarian law, it can be a violation of 1951. So marami kaming ini-explore dyan na possibilities. Ipinagkibit-balikat naman ni Remulla ang mga lumalabas sa social media na umano'y tanim sako kasunod ng pagkakadiskubre ng mga ito sa Taal Lake. Wala, ano yan, kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang koneksyon ng mga death squad na pumapatay sa mga sabungero at sa mga sangkot naman sa mga pagpatay noong drug war. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. That's as far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Tinanong naman si Remulla kung mula sa mga umatras noon mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ay may nagpahiwatig ng muling pagnanais na ituloy ang mga kaso. Di man ito direktang sinagot ng kalihim. Sabi niya, the state is the interested party here. Kaya wag natin sasabihin na porke may pamilyang tumahimik, hindi na kakasuhan tungkol sa pamilya, sa kamag-anak nila. Hindi po. This is the interest of the state and that this is the interest of the people of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,880 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, inaasahan itong lalayo at hindi tutumbukin ng bansa, pero may iba pang cloud cluster o kumpol ng mga ulap na minomonitor sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sabi ng Pag-asa, may tsansang mabuo yan bilang panibagong LPA. Ayon sa latest outlook ng Pag-asa, may 2 pang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa PAR ngayong linggo. Isa riyan ang may tsansang maging bagyo. Patuloy na mantabay sa mga updates sa mga susunod na araw. Habagat pa rin ang patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na sa western portions ng bansa, kasama ang Palawan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, halos buong bansa na ang posibleng ulanin. Malalakas ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Eastern at Central Visayas at halos buong Mindanao. Maging handa pa rin sa banta ng baka o landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bago magtanghali. Posibleng maulit yan sa hapon at gabi. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Exciting times ahead sa Encantadia Chronicles Sangre dahil unti-unti nang matutuklasan ni Tera ang kanyang hidden powers bilang isang sangre. At available na rin online ang episodes with English subtitle lalo't ang ilang fans ay mga foreigner. Makichika kay Nelson Canlas. Wala talagang bumibitaw sa mga Encantadics sa gabi-gabing paggulong ng kwento ng Encantadia Chronicles Sangre. Nakita na natin kung gaano kabangis sa pakikipaglaban ang karakter ni Bianca Umali at ang sidhi ng damdamin niya para ipagtanggol ang mga naaapi. Sana makatulong ako kung hindi na ako napaparusahan. Pero ngayong gabi, ano nangyayari? Bakit ang lakas ko? Lalabas na rin ang mas malalakas at tunay na kapangyarihan ni Tera bilang isang sangre. Anong gawin nila na po ako invisible? Masarap sa puso na maganda ang pagtanggap ng mga tao. Yun naman din po talaga ang goal namin ay makapaghatid ng isang magandang kwento at mabigyan ng justice ang Encantadia. Tanong ng marami, magkikita na rin kaya sila ng kanyang Ashti na si Sangre Pirena na magigising ngayong gabi? Ano kaya ang kahihinatnan kung magsasani puwersa ang dalawang sangre? Para kay Pirena Glyza de Castro, hindi lang basta GMA Prime Telefantasia ang gumugulong. Inuukit na rin nila ang kakaibang kwento sa kalinangan ng mga Pinoy. Kaya grateful daw siya
sa pagtangkilik ng ibang lahi sa kanilang serye, kabilang ang kanyang supportive husband na si David Rainey na naging fan na raw ng serye. Naging parte siya ng Pinoy culture. Kaya nakakatuwa. Even with David, sinasabi ko rin na kwento, ganyan, kasi fascinated din siya. Nanonood na siya ng Encantadia. Kilala niya na si Perena, si Lamitena, ganyan. Affected siya, gano'n. And thank you, GMA, for making subtitles sa mga international fans, di ba? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Patay ang isa habang nasagip ang 3 stranded malapit sa isang talon sa Cebu City sa gitna ng pagragasa ng tubig dahil sa masamang panahon. Nakaranas rin ng baha at mga pagguho ng lupa ang iba pang probinsya ng mula Luzon hanggang Mindanao. Nakatutok si Oscar Oida. Gamit ang lubid, sinagip ng mga otoridad ang 2 stranded sa isang talon sa Budlaan, Cebu City. Napag-alamang may 2 pang stranded sa hindi kalayuan kung saan sila ni-rescue. Pero nang puntahan, wala nang buhay nang natagpuan ng isa sa kanila na 21 anyos na lalaki. Nakaligtas naman ang kaibigan niyang babae. Dumaan lang sila sa Cabang Falls at papunta sanang Barangay Canirag. Naunang kalabang ang bayan niya, late na ni ambak tong laki, and then basin og naratol siya ma'am, gipahubo unta ang ihang backpack motong sa information ra pod nga ako na receive. However, murag sa iha tingaling karatol wa niya nahubo iyang backpack, murag ihang nada, so na submerge siya sa tubig, naka-add pud tingalito sa gibug-aton, plus ang sug pud ato nga time is unsa gyud heavy gyud siya. Sa Esperanza, Sultan Kudarat naman, tuluyang tinabunan ng makapal na putik kaya di na makilala ang isang kalsada. Pahirapan ang pagdaan ng ilang residente. Tulong-tulong ang ilan na magtawid ng motorsiklo. Ilang araw namang lubog sa baha ang ilang paaralan sa Maguindanao del Sur dahil sa mga pag-ulan noong nakaraang linggo. Sa ngayon, salitan umano ang klase ng mga estudyante sa 2 classroom. Nasagip naman ang 18 pasahero at crew ng isang motorized bangka na tumaob sa kalampasian sa Maluso, Basilan dahil sa masamang panahon. Base sa investigasyon, lumakas ang hangin habang naglalayag ang bangkang galing sa Sulu. Nasa maayos na umanong kondisyon ang lahat ng na-rescue. Tila nilamon naman ng rumaragas ang tubig ang spillway sa bahaging yan ng Balatan, Camarines Sur. Sa lakas ng agos, wala halos nakatawid na sasakyan at stranded ang ilang residente. Sa ibang bahagi ng bayan, may gumuhong bahagi ng kalsada dahil sa paglambot ng lupa. Nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa Calamba, Laguna dahil sa malakas na pag-ulan nitong Sabado. Nagdulot yan ng mabigat na trapiko sa South Luzon Expressway exit. Sunod-sunod naman ang pagdaos-dos ng mga bato mula sa bundok sa bahaging ito ng Halsema Highway sa Bauco, Mountain Province. Nagkalat ang naglalakihang bato sa kalsada. Ngayong Lunes, passable na ang lahat ng kalsada sa bayan, pero patuloy ang paalala ng otoridad sa mga motorista. Dubling pag-iingat po ma'am sa lahat ng mga lalo na po dito pagka malakas pang ulan at sa gabi. Dubling ingat po ma'am, lalo na pag doon sa landslide po yun. Tumaas din ang tubig sa Barangay Castro sa Sudipen, La Union. Ilang oras hindi nadaanan ng mga light vehicle ang bahagi ng Castro Porporiquet Access Road. Ayon sa Pag-asa, habagat pa rin ang dahilan ng mga pag-ulan at masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan na ng PNP ang pagpatay sa enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa kanyang bahay sa Cavite. Bago pinagbabaril ang biktima, napansing tila may nagmamanman sa kanyang bahay at may nagbago sa kanyang nakagawian. Nakatutok si Joseph Moro. Binaril nitong Sabado sa mata, leeg at pisngi si Herwin Cabanban, enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Pinatay siya sa kanya mismong bahay sa General Trias, Cavite. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bandang 2:00 ng madaling araw ng pasukin ang bahay nitong SAIC enforcer na si Herwin Cabanban at makikita sa pintuan ng kanyang bahay ang ilang mga marka ng sapatos. Nakunan din ng CCTV ang pag-alis ng isang van.
Kwento ng kamag-anak ng biktima, ilang oras bago ang krimen ay nakita ng mga kapitbahay ang ilang tila nagmamanman sa bahay ng biktima. May umiikot na vehicle kasi may nagiinuman dun sa may kwan. May napansin lang sila. Oo, mga around 11 or 12 daw. Mga 2 a.m. siguro, yun na yun siya yung bumalik ulit. Tapos may nakarinig na isang residente, gunshot lang na 2. Ayon pa sa kaanak, wala silang alam na kaaway ng biktima o kung may kinalaman ito sa trabaho niya bilang SAIC enforcer. Sa ganun trabaho, risk kasi yan mga ganun sir, kung sa mga kung yun sa mga nakakasakwan niya sir, kung straight sir, hindi talaga kwan, kung ano yung kwan mo, violation na yun talaga. Kung anong kwan mo, kung anong talaga yung utos sa kanya, bawal talaga. Walang pakiusap ganon. Pero anila, napansin nilang hindi na nito ipinaparada sa labas ng bahay ang motorsiklo tulad dati. Ibig sabihin, may natatanggap na siyang kwan o may iniiwasan siya. Kasi pag nasa labas ang motor, positive na sa loob siya, nandyan. Open nyo yung Viber niya o kaya cellphone niya nang walang nabubura. May makukuha kayong pan doon. Mga information na makakatulong kung paano makwan. Lead o ganon. Kung may nakakausap ba siya, may threat ba, ganon. Nangako naman ang masinsing investigasyon si Transportation Secretary Vince Dizon nang dumalaw sa burol. Binigyan na rin ng security ang kamag-anak ng biktima. The President gave orders to involve all law enforcement agencies. We will find you and we will bring you to justice. Balong was part of our family. No, kasama namin siya sa pamilya sa DOTR. Our CIDG Cavite is on top of the situation. We are looking at various angles regarding this case. Bukod sa PNP, mag-iimbestiga na rin ang National Bureau of Investigation o NBI. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasagip ang mga kawawang tuta at asong pinagsasabong umano sa lapas sa Tarlac. Ipinapalabas pa ang iligal na laban online na tinatayaan rin umano ng mga nasa abroad. Nakatutok si Jonathan Andal. Imbes na mga manok, aso ang pinangsasabong sa maliit na arinang ito sa Barangay Motrico sa Lapas, Tarlac. May mga nag-uudyok, nanonood live at ipinalalabas din online. Pero nabisto ito ng mga otoridad sa tulong ng isang informante at sinalakay sa bisa ng search warrant. Huli ang umano'y nagpapatakbo nito, isang alias Akira, sa kanyang bahay dinatna ng mga kawawang aso. Wow. Ang isang aso tila naiyak nang dumating na sa wakas ang saklolo. Sige na, rescue na kayo. Rescue na kayo ha? Okay na? Pero sugat oh. Bite mark oh. 3 aso ang nasigip ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Anti-Organized Crime Unit, PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng AWIP o Animal Welfare Investigation Project. Pero bago yon, may una na silang na-rescue na 7 tuta na binili nila sa suspect para makuha muna ang kanyang loob. Ang mga tuta sinasanay na umanong ipangsabong kahit 8 linggo pa lang. Ang ilan maliit pa pero sugat-sugat na. Pinapakagat nila yung tuta sa malalaking aso para maging mas wild, mas maging agresibo yung tuta habang lumalaki. Nai-immune na siya sa mga kagat-kagat tapos pinapalo-palo nila. Generally what happens is that they will use, for example, weighted collars. They will use poles with something on the end of it to train these dogs and condition these dogs. And generally conditioning is for a long period of time. In this case, however, the individual just wanted to get to a fight. This is very, very unacceptable. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang mga gamit sa pagsasanay sa mga aso, kahoy na improvised bite stick, weighted collars, training pole, fight cage, healing oil at iba pang gamot sa aso. Inaalam na ng PAOK kung saan binobroadcast ang online sabong ng mga aso na tinatayaan umano kahit ng mga nasa abroad. Hindi lang peso ang pustahan dyan, talagang pumupusta ng mga dollars yan.
o depende kung saang bansa. Hawak ngayon ng AWIP ang mga na-rescue na aso. If you are involved in dogfighting, we're coming after you. And you will also find yourself, just like this man, you will find yourself in jail. Nakakulong naman sa CIDG ang naarestong suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Pero hahabulin din daw ng PAOK ang mga nasa video na pinag-aaway ang mga aso at ang iba pang nasa likod ng online sabong. Since nag-o-online ito, we will consider this as parang organized crime group din. Yung mga nagpapatakbo ng online, yung mga management mo, yung mga administrator mo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Handa ang Kamara sakaling paboran ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte batay sa mga technicality ng hinaharap niyang impeachment complaint. Kung sakali, pwedeng maghain ulit ng articles of impeachment laban sa kanya pagkatapos ng one-year bar rule. Ayon po sa isa sa mga impeachment prosecutor. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Pinabalangkas na ng Kamara ang sagot nito sa mga katanungan ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na humaharang sa impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang sa tanong ng Korte Suprema kung ano ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint na inihain laban kay Duterte. Matatanda ang magkakasunod na inihain ng 3 impeachment complaint na hindi na gumalaw hanggang sa umarangkadang ika-4 na impeachment complaint noong February 2025. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, isa sa House Impeachment Prosecutors, sinunod daw ng Kamara ang konstitusyon, ang rules on impeachment at mga dating desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa one-year bar rule na nagbabawal sa mahigit isang initiated impeachment complaint sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang tinutukoy na jurisprudence ni Chua ay ang desisyon ng Korte Suprema sa 2 kasong kumwestiyon sa impeachment complaint laban kina Chief Justice Hilario Davide at Ombudsman Merceditas Gutierrez. Dito inilatag ng Korte Suprema kung ano ang ibig sabihin ng pag-initiate ng isang impeachment complaint na siyang basehan ng one-year bar rule. Una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang 3 na mga impeachment complaints. Pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the 4th impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng 1/3 filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa 4th impeachment complaint. Umaasa si Impeachment Prosecutor Joel Chua na mapagdedesisyonan nito ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon para hindi na rin anya ito magamit para lalo pang patagalin ang impeachment proceedings. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Sa delay po na nangyayari sa Senado, parang aabot na rin tayo sa one-year bar rule. Pero paano kung pumanig ang Korte Suprema sa bise? Well, of course, kung may TRO, di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Ang articles of impeachment, pwede naman daw ihain ulit matapos ang one-year bar. Wala namang violation eh. Ang pinagbabawal lamang is yung period. So pwede, as is. Yes. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras. Living up to her name as the star of the new gen, si Jillian Ward, na hindi lang palaban sa acting at pagkanta, ready na rin to set the stage on fire sa isang fierce performance. Maraming napahanga sa dance moves ni Jill, na regalo raw niya para sa LGBTQIA+ community. Makichika kay Nelson Canlas.
From the all-out Sunday stage, Jillian Ward flaunted her vocal prowess and fierce dance moves sa stage ng isang bar and lounge sa Makati City. Ang on-fire performance ng star of the new gen, regalo niya for the LGBTQIA+ community, pahabol sa katatapos lang na Pride Month. Surprise niya rin ito para sa drag queen na nag-i-impersonate sa kanya, nakasama rin niyang nag-perform on stage. Non-stop ang pag-cheer sa kanya ng crowd. After the performance, nagyakapan ng dalawa. Sabi ni Jillian sa kanyang Instagram post, Pride Month may be over but the energy lives on. Ang video na yan umani ng over 1 million views on Facebook and TikTok na may libo-libo ring reactions. Marami ang napabilib kay Jillian sa kanyang total performance. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.